Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Si kuya na po pala yung nagluto ng almusal namin kaninang umaga. Pansit Canton na po pala itong niluto niya. Nagpa-plancha po kasi si mama ng mga uniform namin. Hindi na nga daw po kasi nagawang magplancha ni mama kagabi sa sobrang sakit ng ulo niya. May sipon po kasi si mama mga kalabs. Habang nagluluto nga po si kuya dyan ay naliligo na nga din po ako. Medyo maaga nga po kaming ginising ngayon ni mama dahil periodical test nga po namin ngayon. Si kuya naman dapat makapasok siya before 7. Pagkatapos nga pong magluto ni kuya ay sabay na nga din po kaming kumain. Kakain na nga lang daw po muna si kuya bago maligo. Nako at tuyong-tuyo nga po itong pansit canton na niluto ni kuya. Hindi man lang po niya nilagyan ng konting sabaw, ang tigas po tuloy. Nakalimutan nga daw po kasi niyang maglagay ng konting sabaw para po tuloy iba yung lasa ko dito. Masarap pa rin po kasi para sa akin yung may sabaw yung pansit canton. Para po kahit matagal na siyang nakatakip sa mesa ay malambot pa rin. Pagkatapos ko nga pong magbihis ay lumabas na nga din po ako. Pagpunta ko nga po sa pinsan ko ay kumakain pa nga lang po siya at hindi pa nga po siya nakakabihis. Kaya sabi ko nga po kay mama ay mauna na nga lang po ako sa kanya. Eto at patatawirin na nga lang din po ako ni mama. Pero pagkarating ko nga po sa kalsada ay nakita ko nga po yung mga tita at tito ko. Kaya sumabay na lang ako sa kanila. Pag uwi po pala namin kaninang tanghali, eto at kumain na nga din po kami kaagad. Adobong pusit at monggo po pala itong ulam namin. Pero ayaw ko nga po ng pusit kaya eto nga pong monggo yung halos maubos ko. Kung kalamares nga lang po sana itong pusit ay gustong gusto ko mga kalabs. Si kuya nga ay wala nga po silang pasok nung tanghali. Pagkatapos ko nga pong kumain at nakapagpahinga saglit, eto nga at nagbihis na nga din po ako. Dumiretso na nga lang po ako dito sa bahay nila nanay dahil isasabay ko na nga po yung pinsan ko. Pagkarating ko nga po dito ay saktong binibihisan na nga din po siya ni tita. Sabi nga po ni tita ay hintayin ko na nga lang daw po siya dahil ihahatid nga daw po kami ni tito. Hindi daw po kasi siya pumasok sa trabaho ngayong araw. Kaya hindi na nga po kami naglakad ng pinsan ko papunta sa school. At hindi na nga din po kami napagod. At eto po palang masarap na sinigang yung lulutuin ni mama ngayong gabi. Request po kasi ito ni kuya dahil kahapon nung nagluto nga po si mama ng sinabawan at nilagyan niya ng pampaasim ay nabitin nga daw po si kuya. Kaya sinigang na naman po yung ulam namin ngayong gabi. Kumpleto na nga daw po ito sa gulay bukod lang daw po sa siling green. Ayaw na nga daw po kasi ni mama na lumabas para bumili. Dinurog nga po ni mama yung ibang gabi para daw po pampalapot sa sabaw. Eto nga daw po kasi yung isa pang nagpapasarap sa sinigang. Nako nga, habang nagluluto nga po si mama ay tuwang-tuwa naman po si kuya. Syempre nga at makakahigop na naman nga po siya ng paborito niyang maasim na sabaw. At nilagay na rin po pala ni mama yung talong. Dalawang pirasong maliliit na sinigang po pala etong nilagay ni mama. At tinawag na nga din po ni mama si kuya para po tikman eto pong niluluto niya kung tama nga lang po yung lasa. Wala daw po kasing panlasa si mama dahil sa sipon niya. At nung okay na nga daw po yung lasa niya ay hinuli nga lang daw po ni mama na nilagay itong pechay. At hindi niya na nga daw po ito hinalo-halo dahil magkukusa naman daw po itong lalambot. Tulad nito mga kalabs. At ayan, luto na rin po pala itong sinigang na ni-request ni kuya. At nung naluto na nga din po ito ni mama ay tinawag niya na nga din po ako para po tikman kung okay nga lang daw po yung lasa nito. At opo mga kalabs, sakto nga lang din po yung pagkaasim niya. Yun lang po mga kalabs, maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.